Kamusta mga kaibigan? Ako nga pala si Valerie. At ngayong araw, samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay para kilalanin ang sagisag ng Pilipinas. Pero, 4 lang muna ha. Baka kasi masyado tayong mapahaba. Panigurado may ideya na kayo kung ano ang 4 na iyon. Kaya kung mas lalong handa na kayong magmahal sa bayan, tara na't kilalanin natin ang unang sagisag. Ang bahay na kahit wala ang wifi, may saya pa rin. Ito ang Bahay Kubo. Salitang bahay ay galing sa salitang Austronesian na balay at ang kubo naman na KUBO ay mula sa Kastilang kubo na CUBO dahil sa kubiko nitong itsura. Ang bahay kubo ay isang tradisyonal na bahay na karaniwang gawa sa kawayan, kahoy at pawid. Alam nyo ba, madalas itong matatagpuan sa mga probinsya? Lalo na sa mga lugar na malapit sa ilog, kaya raw tinawag ito na taga-ilog. At ang mga nakatira roon, nakalaunan ay naging Tagalog. Oh, ang galing hindi ba? Kaya naman, dumako na tayo sa ikalawang sagisag. Hi, Michael! Maraming salamat, Val. At ako naman si Michael. Ngayon, ipapaliwanag ko ang Nara, ang ating pambansang puno. Karamihan sa atin ay narinig ng punong ito noong tayo mga bata pa. At ngayon, naintindihan na natin kung bakit ito ay inilalarawan sa paraang inilalarawan natin ang ating mga sarili. Ang punong ito ay kilala sa kanyang katatagan na kahit anumang panahon, kahit anumang pagsubok, ito ay mananatiling nakatayo. Tulad nating mga Pinoy na patuloy pa din sa pagharap ng kahit anong mahirap na laban, patuloy pa rin na nabubuhay kahit nagtitiis sa laylayan. Dahil matatag tayo katulad ng isang punong Nara, lumako naman tayo sa isang sagisag na hindi lang pang dekorasyon, kundi pang laban din. Julian, ikaw na! Hello mga kaibigan! Ako, si Julian Chesa, magrepresenta ng Arnis. Hi kaibigan! Ako si Julian Chester at ito ang pinagkakaguluhan na hampasan na kung tinatawag ay Arnis. Kaya tara na, hampasan na! Alam nyo bang, recent lang din itong dinaklara na national sport ng bansa. December 11, 2009 lang siya na-recognize. Ito ang mga simpleng teknik na pinapakita ng inyong one and only na kaibigan. O diba? Halatang di marunong. Alam niyo ba, nagawa sa ratan ng Arnis? Sa itong pinakamatibay na material sa pagbubuo ng mga gantong gamit. Kasama na din ang mga upuan, lamesa, at iba pa. Pagod ka na ba kaibigan? Opo. Halata naman. At ako naman si Ronde, ang inyong magtatalakay tungkol sa pambansang watawat. Ang watawat ng Pilipinas ay isang magandang simbolo ng kasaysayan ng ating bansa, kung saan maraming simbolisismo ang makukuha dito. Kulay asul, para sa ating kalayaan. Kulay pula, para sa pagmamahal natin sa ating bansa. Puting tatsulo, para sa pagkapantay-pantay. 3 bituin, para sa grupo ng Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, ang 8 probinsya na lumaban sa mga Kastila na pinapakita sa 8 sinag ng araw. Ngunit, hindi lang naman ito ang makikita natin doon, kundi ang kagalingan, paghihirap, kalayaan at pagtutulungan ng mga Pilipino noon, ngayon at magpakailanman. Ayan, sana mas lalo nyo pa naintindihan at mas nabigyan ng importansya ang watawat ng Pilipinas. Simple man ito para sa atin, ay kailanman di dapat natin baliwalain ang kakulugan ng ito para sa ating mga Pilipino. At malapit na magtapos ang ating vlog, kaya magandang oras na ata para ibalik natin kayo kay Valerie. Val, andyan ka pa ba? Oo naman no, nandito pa ako. Tsaka salamat rin pala sa inyo Ron, Dave, Michael, and Julian sa pagpapakilala rin sa iba pang sagisag ng Pilipinas. At
Higit sa lahat, salamat sa inyo, aking munting mga kaibigan, sa pagsama sa akin sa maikli pero makabuluhang lakbay na ito. O, paano? Hanggang sa muli? Hanggang sa muli. Paalam!